good evening everyone. Good evening viewers. Ako nga pala si Ray Benedict de Remdes from the class BVE 212. So, first gusto kong ikwento sa inyo yung outreach program. Yung outreach program namin, na-assign ako sa Home for the Elderly na matatagpuan sa Tayuman. And yung goal ng outreach na to is para makatulong kami sa mga masasabi nating na inabandona na ng sarili nilang pamilya. Na kahit abandonado na sila, may mga tao pa rin na willing mag-extend ng helping hand na para maiparamdam sa kanila yung kaligayahan, yung pagmamahal, kalinga at aruga. Aruga na mas madalas mong makukuha sa family lang. So, yung activities dito, actually sa Home for the Elderly, hindi namin nagawa yung activities na plinano namin kasi nga, nagkaroon ng problem and last minute nag-cancel. So, ang daming nasayang na activities na plinano namin. But that's fine. Kasi nagsettle kami na at least may bigay namin yung donations namin sa kanila para lang kahit papaano makatulong kami sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. And siguro yung pinaka-highlight ko sa sa outreach na to since hindi ako naka-attend is yung pagpaplano. Kasi hindi namin sila kilala eh. Kahit sino sa amin sa mga grupo namin, walang personal connection doon sa matatanda na nandoon sa Home for the Elderly. But as soon as nabuo yung grupo namin, lahat kami, sobrang willing na mag-ambag, mag-extend ng help namin, mag-exert ng time and effort, para lang kahit pa paano, mapasaya namin sila, maparamdam namin sa kanila na sila ay kamahal-mahal pa rin at deserve pa rin naman nila na maalagaan. And yung reaction siguro nila nung nakita nila yung mga kagrupo ko doon kasi nakwento sa akin ng kaklase ko na same group din na kinantahan sila ng elderlies ng isang welcoming song after sila i-tour ni sister doon sa sa vicinity. So, with that, alam kong natuwa sila kasi may mga tao pa rin pala na willing magpakilala sa kanila, magpakita at magparamdam sa kanila ng kaligayahan, pagmamahal at aruga na hindi na nabibigay sa kanila ngayon. And siguro yun talaga yung pinaka-reaction nila na natuwa sila. Na to the point na nag-prepare pa sila ng welcoming song para sa grupo ko. So, yung emotion ko para sa outreach na to, sobrang halo-halo siya. Andun yung disappointment kasi hindi ako nakapunta. Excitement kasi alam kong through those elderlies na nandun sa Home for the Elderly is mararamdaman ko ulit yung presensya ng lola kong namatay and yung lola kong malayo na sa akin ngayon. Kasi sobrang malapit ako sa kanilang dalawa. So, yun talaga yung mga emotions na na-feel ko para sa outreach na to. So, yung value sa akin ito is the value of love and the value of time, especially the value of time. Kasi, lalo na sa mga matatanda ngayon, our parents and our grandparents, or even sama na natin mga tito and tita natin, na masakit mang isipin and may hirap man siyang tanggapin, may tanig na rin talaga yung buhay nila. So, as much as possible, iparamdam na natin sa kanila yung pagmamahal nila. Iparamdam na natin sa kanila yung pagmamahal, yung pag-aaruga, at yung kalinga na tayo lang din mismo yung kayang makapagbigay nun kasi tayo yung family nila. And we will never know kung kailan sila mawawala sa mundong to. So as much as possible, spend time with them. And make sure na nararamdaman nilang mahal mo sila. Kasi pangit yung feeling na mag-regret ka after pag nawala na sila. Yung regret na hindi mo na iparamdam sa kanila. And never mo nang may paparamdam sa kanila yun. Kasi nga, wala na sila. So, I don't want that regret anymore. So, next nun, is yung needs ng mga abandoned people, especially yung nandun sa Tayuman, bukod sa physical, yung sa basic needs such as shelter, clothing, foods, and drinks, and medications, yung sa emotional needs such as love, care, time, and effort, yun din talaga yung pinakakailangan nila kasi sa last days nila sa earth, or sa mundong ito, yun talaga yung pinakagusto nilang maramdaman, yung na minamahal sila, na inaalagaan sila. Wala na, hindi naman mahirap ibigay yun eh. So yun talaga yung siguro yung pinakakailangan nila sa mundong to. And as a group, natutunan ko na kahit yung sa grupo ko, na kahit hindi namin kakilala yung mga beneficiaries namin or
we have no personal connections with them. Willing kaming tulungan sila. Willing kaming mag-extend ng helping hand, mag-contribute ng kahit magkano. Basta kasi alam namin sa sarili naming mapapasaya namin sila. So yun siguro yung yung na-develop namin as a group. And sa CFL na course, actually, to be honest, I have low expectations dito sa course na to at first. Kasi akala ko ay madali lang. Parang common sense lang exam. But no, it talks about deeper things such as yung pinaka-role talaga ng family sa personal development, sa nation building, and sa values formation ng isang tao. And na-realize ko na ang family is not just a social structure. It is a special bond na meron ka sa family nyo na kahit anong mangyari, kahit sino man ang dumating, tatakbo ka pa rin pabalik sa family mo. Sabi nga di ba nila yung ibang terms as friend, girlfriend, boyfriend, it's the last 3 letters is END, which is end. And yung family is end siya sa 3 letters din na ILY, which is I love you. And to me, sobrang ganda nun kasi pinaparating nun na no matter what happens, your family will always be there, will always love you unconditionally. Kahit sino ka man, kung ano ka man. Mamahalin at mamahalin ka nila. And yung challenges ko dito kasi sinubukan kong i-apply sa sarili kong family yung mga natutunan ko. So, at first, nag-struggle ako na i-connect. But as I go deeper through this course, na-realize ko na ganito rin yung family ko. And it's such a wonderful thing kasi mahal ko pa rin sila despite their own despite our own differences, despite their own shortcomings. Alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin sila and I will always be ready para makatulong sa kanila. And siguro after that, mas magko-commit ako na tulungan yung family ko, iparamdam sa family ko na mahal ko sila, natanggap ko sila. Kasi again, we will never know kung kailan sila mawawala. Right now, after this course, mas itatrato ko na yung every day that I wake up is the last day that I will spend with them. So, as much as possible, mas tinatry ko nang iparamdam sa kanila na mahal ko sila. Na kahit anong mangyari, nandito lang ako sa kanila. And siguro yun yung natutunan ko talaga sa course na to. And, ayun lang, again, I am Ray Benedict de Remdes. And that is all the learning that I had through the outreach and through this contemporary family life course. Thank you and God bless.